Nilamokos ni Terence Hoffman ang mga papilis na iniabot sa kanya ng kanyang private investigator. Hindi niya matanggap ang nire-report nito sa kanya. How can she do this to him? Paano nagawa ni Yumi ito sa kanya? All this time, iniisip niyang pareho sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit ngayon ay malinaw pa sa sikat ng araw ang plano ng magkapatid para sa kanya. Hawak niya ang resulta ng DNA test na nagsasabing anak niya ang pinagbubuntis ni Fiona. Ayon sa resulta na iyon ay positive, 99% siya ang ama. Subalit, hawak niya rin ang tunay na resulta ng DNA test na ipinagawa niya sa kanyang private investigator at mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ayon sa tunay na resulta, 0% ang compatibility niya sa sanggol na nasa sinapupunan ni Fiona. Negative. Iyon ang tunay na resulta. He is holding the totem results paper. Isang PK at isang tunay na resulta. Boss, sa tingin ko, magkasabwat ang magkapatid para pikutin ka. Ang doktor raw na kumuha ng DNA sample nyo noong isang araw ay si Mrs. Coraline Santos, family friend at ninang ho iyon nila Miss Fiona at Miss Yumi. Kung kasama niyo ho ang kapatid niya sa ospital, marahil ay makilala rin ito ang ginang na hindi tunay na doktora at isa lamang itong nurse sa ospital na pinuntahan ninyo. Lalo niyang nalukot sa kanyang kamay ang mga papel na hawak-hawak niya. Totoo nga kayang kasabwat ni Fiona ang baby girl niya? Magagawa ba iyon sa kanya ni Yumi? Ito ho ang family picture nila na kasama nila si Mrs. Coraline Santos. Inilabas ng private investigator ang mga larawan mula sa isang folder. Mga larawan iyon ng pamilya nila Fiona at Yumi, kasama ang peking doktor na nagsagawa ng peking DNA testing sa kanya noong isang araw. Damn, they think I'm stupid. Dumilim ng gusto ang kanyang mukha nang makita niya ang masayang mukha ni Yumi habang nakaakbay pa rito ang peking doktora. Mukhang bata pa doon si Yumi. Nasa high school pa lamang siguro ito sa litratong iyon. Nanggigigil siya sa galit. Nais siyang pikotin ni Fiona, ngunit hindi iyon ang kinagagalit niya. Given na kasi ang pangpipikot nito sa kanya, ang hindi niya matanggap ang pagkakasangkot ni Yumi sa plano ng ate Fiona nito. Sa tingin ko boss, pinaplano ng magkapatid na iyan ang tuhugin ka. Plan A, pipikutin ka ni Fiona at kung hindi tumalab sa iyo ang plan A, isasagawa nilang magkapatid ang plan B. Paiibigin ka ng kapatid nitong babae na si Yumi. Lalong sumama ang loob niya sa mga sinasabi ng investigator. Noong bakasyon mo sa Palawan, natuklasan ko pong sa Palawan rin dapat ang destinasyon ni Yumi. Ngunit nang magdesisyon kang sa Boracay na lang magbakasyon, doon rin nagpunta si Miss Yumi. Kinansila nito ang Palawan at doon ito sa Boracay nagpunta kung saan naroon ka. Mukhang planado ang lahat, boss. Nais kang tuhugin ng magkapatid na ito. Sa tingin ko, kayamanan mo ang target nila dahil bankrupt na ang family business nila noong nakaraang taon pa. Mahabang pahayag ng investigator sa kanya. Come to think of it, masyado ngang mabilis bumigay sa kanya si Yumi noong nasa Boracay sila. Para bang bigay todo agad ito sa pakikipaglaplapan sa kanya noon kahit hindi pa man sila nagkakausap ng husto. Makakaalis ka na. Pagtatabo niya sa investigator dahil sumasakit na ang kanyang ulo. Huminga ito ng malalim bago ito tumango at nagpaalam na sa kanya. Napasuntok siya sa center table sa kanyang living room pagkalabas pa lang ng investigator. Hindi niya mapigilan ng galit na kanyang nararamdaman. Nabasag agad iyon dahil gawa lamang iyon sa babasagin na materyales. Salamin na manipis makapal iyon, ngunit sa lakas ng impact ng kanyang suntok ay nabasag agad iyon. Nagdugo agad ang kanyang kamao.
Hindi pamilyar sa kanya ang kirot na kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Masakit iyon. Pakiramdam niya niloko siya ng taong unang bisis niyang binigyan ng halaga. Ngayon lamang siya nagpahalaga ng sobra-sobra sa isang babae. Sa isang manloloko pa. Ang buong akala pa naman niya ay kakampi niya ito sa pagtuklas ng rason kung bakit siya pinipikot ng ate Fiona nito. But she just a great actress. Magaling itong magpanggap na wala itong kinalaman sa pamimikot ng ate nito. Kasabwat pala ito. Balak niyo akong paglaruan? Bates, wala pang nakakalaro sa isang katulad ko. Pinunit niya ang litrato ni Yumi at hinayaan iyon bumagsak sa karpitid niyang sahig. Tumayo siya at inapakan niya ang litrato nito. Pahihirapan kita hanggang gusto ko. Gigil niyang sambit bago siya nakapag-isip ng kanyang plano kung paano bibigyan ng leksyon ang babaeng nanloko sa kanya. Hindi niya napansin na tumutulo na pala ang luha niya. Mas lalo siyang napamura. Nasasaktan kasi siya ng gusto at para siyang sinasakal sa kanyang puso. Hindi pa niya nararanasan ang ganoon katinding kirot sa puso niya. Ngayon pa lang, dahil lamang sa babaeng iyon. Ang dami pa naman niyang magandang plano para sa kanilang dalawa ni Yumi. Nais niya itong gawing reyna ng buhay niya. Marami siyang pangarap na nabubuo na sana para sa kanilang dalawa ng dalaga. Ngunit ang lahat ng pangarap niya ay natunaw at nalusaw dahil kasabwat pala ito ng kapatid nito para lokohin siya. Kumuha agad siya ng hard liquor sa kanyang refrigerator. Hindi na siya kumuha ng shot glass dahil tinungganan niya iyon. Halos tumapon sa kanyang suot na damit ang iniinom niyang tequila. Ramdam niya ang pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. But the bitterness of his heart is greater than the bitter taste of tequila. Mas ramdam pa rin niya ang paninikip ng puso niya kaysa sa init at pait na hatid ng inumin sa kanyang sistema. Damyo! Napasabunot siya sa sariling buhok bago siya sumigaw ng malakas at ihagis ang bote ng tequila kung saan. Nabasag agad iyon na lumikha ng matinding ingay sa loob ng kanyang condo unit. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili. Natahimik na napapahagulgol dahil tila nais niyang ilabas ang lungkot at galit na sumasakop sa kanya. "You'll pay for this," he greeted his date. Galit na galit siya kay Fiona, ngunit mas galit na galit siya ngayon kay Yumi. How dare her to ruin and broke his heart. Napasakay siya nito ng gusto sa charm nito. Nabaliw siya ng gusto sa alindog nito. Pakiramdam niya nga ay nahuhulog na ang loob niya sa dalaga dahil kung hindi, bakit siya nasasaktan ng ganito ngayon? Napatiim ang panga niya nang mapansin niyang tumutunog ang kanyang cellphone na naiwan niya sa ibabaw ng drawer kanina. Nilapitan niya agad iyon at lalo siyang nakaramdam ng galit nang makita niya ang pangalan na nakarehistro sa screen ng cellphone niya. My baby girl is calling. Naging mapait ng gusto ang panlasa niya. Gusto niyang sapakin ang sarili niya dahil nagpaloko siya sa magkapatid na ito. Lalong-lalo na kay Yumi. Sobrang nahuhulog na ang loob niya sa babaeng iyon. Napakatanga talaga niya. Handa na sana niyang ibigay ang buong puso niya sa dalaga at handa na sana niyang harapin ang lahat ng pagsubok upang makasama lamang niya ito. Stop it. Hello, Terence? Sambit nito nang sagutin niya ang tawag nito. Narinig pa lang niya ang maamong boses nito ay parang sinapak na siya sa kanyang puso. Nais niyang mapahigpi. Damit. Kalalaki niyang tao. Iiyak lang siya dahil lang dito? No way. Hinding-hindi na siya iiyak dahil lamang sa babaeng ito. Damit. Damer. Pinigilan niya ang kanyang emosyon. Why? Malamig pa sa yilong tanong niya. Kahit gustong gusto na niya itong sigawan na manluloko ito.
Bakit hindi ka nagre-reply? Namimiss na kita. Napatiimbagang siya sa galit na namumuo sa kanyang puso. She's really playing him. Pinaglalaruan siya ng babaeng ito. Ano bang nagawa niyang kasalanan dito para gawin ito iyon sa kanya? I'm just busy. Malamig pa rin niyang sagot. Natahimik ito sandali sa kabilang linya. Magbihis ka at susunduin kita in 30 minutes. Ha? Bakit? May pupuntahan tayong mahalaga. Pero gabi na. I'll be there in 30 minutes. Sambit niya bago niya ito pinatayan ng koneksyon. Tinawagan niya agad ang kanyang kaibigan na mataas na hukom. Nagulat pa nga ito dahil sa biglaang pagtawag niya. Buhay ka pa palang tipaklong ka? Kamusta? I need your service. Prepare my wedding tonight. What? Ikasal mo ako sa babaeng dadalhin ko sa iyo. Make sure na magiging asawa ko na ang babaeng iyon ngayong gabi. Pinatay niya agad ang kanyang cellphone at hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. Dumiretso agad siya sa bathroom upang maligo. You wanna play? I'll give you the best game, baby girl. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang bibig. Ngisi na may halong kasamaan. He wanted to revenge. Gusto niya itong gantihan sa pamamagitan ng pagbihag niya sa babaeng ito. Pahihirapan at parurusahan niya ito hanggang sa magtanda ito. Ipapamukha niya sa pamilya nito na mali ang lalaking napili ng mga ito para pikutin at paglaruan. And he will never ever fall in love again with her. Never.